Naitanong niyo na po ba sa inyong sarili kung ano ang nangyayari sa likod ng kurtina kapag ang ginagamot ng isang doktor ay ang sarili niyang ama o ina? Iniisip niyo po ba na nireresetahan namin sila ng mga bagong mamahaling gamot na nakita lang namin sa internet? Bilang isang doktora na ang puso ay nasa pag-aalaga sa ating mga lolo at lola, masasabi ko po sa inyo ngayon na hindi ganyan ang nangyayari kapag pamilya na namin ang nakataya. Ang lahat ng ingay ng marketing, lahat ng mga nauusong diet ay nawawala. Tumitigil kami sa pagiging eksperto sa mata ng publiko at nagiging mga anak na lamang kami. Dumidiretso kami sa mga pundasyon sa biochemistry na alam naming talagang gumagana. Nagkaroon ako ng isang pag-uusap ilang buwan na ang nakararaan na perpektong nagpapakita nito. Nasa isang malaking medical conference ako sa Maynila at kausap ko ang isang kasamahan, isa sa mga nangungunang endocrinologist sa bansa. Tawagin natin siyang Dr. Benigno Manlapas. Malayo kami sa mga presentasyon at tinanong ko siya ng isang direktang tanong. Sabi ko, Benigno, alisin na natin ang lahat ng komplikadong usapan. Kung kailangan mong sabihan ang sarili mong 85 anyos na tatay na kumain lang ng 3 bagay habang buhay para protektahan ang kanyang kalusugan, ang kanyang lakas at ang kanyang pagkalalaki, ano ang mga iyon? Hindi pang textbook, kundi para sa tatay mo mismo. Naging seryoso ang mukha niya. Tumingin siya sa paligid na para bang may ibabahagi siyang sikreto ng gobyerno. At ang listahang ibinigay niya sa akin, hindi iyon ang inaasahan ko. Hindi ito ang tipikal na kumain ka ng maraming broccoli at pitso ng manok na payo. Ito ay espesipiko. Ito ay madiskarte. At sa totoo lang napakatalino. Bibilangin natin ang mga ito mula 3 hanggang 1 dahil ang huli, ang numero 1 pagkain sa kanyang listahan ay ang talagang ikinagulat ko. Ito ang sinabi niyang gumawa ng pinakamalaking pagbabago para sa kanyang sariling ama. Ito ay impormasyong pang-insider. Kaya kumuha po kayo ng papel at ballpen. Simulan na natin. Okay, para sa numero 3 ang babala tungkol sa isang tahimik na kakulangan. Tumingin sa akin si Dr. At sinabing una, kailangan mong ayusin ang kakulangan sa mineral. Ang lahat ng mga magagarbong bagay ay walang silbi kung ang pangunahing sistema ng katawan ay sira. Iniisip ko noon na heto na magnesium pills. Lahat ay nagtutulak ng mga suplemento ng magnesium at ang mga suplemento ay may lugar naman. Pero umiling siya. Ang sabi niya ay hilaw na buto ng kalabasa. Opo, iyong mga pungayaw mga buto na madalas nating itinatapon kapag nagluluto ng ginataan. Pero sinabi niya na mula sa pananaw ng biochemistry, para sa mga lalaking higit sa 60 anyos, ang mga ito ay siksik sa mineral. Hinati niya ito sa 2 simpleng bahagi. Una, magnesium. Tinawag niya itong ang dakilang nakalimutang mineral. Habang tumatanda tayo, bumababa ang pagsipsip natin ng magnesium at ang ating mga dieta ay madalas na kulang nito. Ito ay isang sakuna dahil ang magnesium ang mitya para sa mahigit 300 iba't ibang reaksyon sa inyong katawan. Ito ang nagpapatakbo ng lahat. Ang mababang magnesium ay direktang konektado sa mga pulikat sa kalamnan, lalo na iyong masasamang pulikat sa binti sa gabi
na gumigising sa inyo. Konektado ito sa mataas na presyon ng dugo dahil ang magnesium ay natural na pamparelax ng mga daluyan ng dugo. Critical din ito para sa pagkontrol ng mga kemikal sa utak na nagbibigay sa inyo ng malalim at mahimbing na tulog. Pangalawa, kalusugan ng prostate. Dito nagiging napaka-espesipiko para sa mga kalalakihan. Ang mga buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng zinc. At tulad ng selenium, ang zinc ay matatagpuan sa pinakamataas na konsentrasyon nito sa prostate gland. Ito ay talagang mahalaga para sa kalusugan ng prostate. Tumutulong ito sa pagkontrol ng testosterone at kasama ng mga compound sa mga buto na tinatawag na phytosterols na ipakita na nakakatulong ito na pamahalaan ang mga sintomas ng BPH o ang pamamaga ng prostate. Alam nyo na po iyong pakiramdam na parang nakapigil na gripo, mahinang pag-ihi o kailangang bumangon ng maraming beses sa gabi. Ang zinc at phytosterols ang matalik na kaibigan ng prostate. Ang tatay niya, kwento niya sa akin, ay tipikal na lolo. Madalas siyang pulikatin sa gabi. Ang presyon ng dugo niya ay tumataas at bumabangon siya ng 2 beses sa gabi para umihi. Akala niya ay bahagi lang ito ng pagtanda. Naging napaka-espesipiko ni Dr. Benigno sa kung paano. Dapat daw ay hilaw o bahagyang tostado lang. Sabi niya iyong mga roasted at maalat na nabibili sa tindahan na pangpulutan ay halos patay na pagkain na. Ang malulusog na taba doon ay sira na. Binigyan niya ang kanyang ama ng simpleng takdang aralin. Sabi niya, "Tay, gusto kong kumain ka ng isang maliit na dakok nito araw-araw. At kung gusto mo ng merienda, heto ang sikreto. Kumuha ng isang dakok ng hilaw na buto, lagyan ng kaunting pulot o honey at budburan ng kaunting kanela o cinnamon. Pinapatay nito ang paghahanap sa asukal at ito ay purong gamot. Iyon ang pundasyon." Sabi niya ang pulikat ng tatay niya ay nawala sa loob ng 2 linggo. Iyan ang numero 3, ang pundasyong mineral. Sige, para sa numero 2 sa listahan, lumapit ng kaunti si Dr. Benigno. Sabi niya, okay, ang mga buto ay para sa mga mineral at prostate. Itong susunod ay isang nakatutok na sandata. Ito ay para sa utak at puso. Iniisip ko na fish oil pills sigurado. Pero umiling ulit siya. Sabi niya isang maliit na dakok ng walnuts araw-araw. Tila napakasimple nito, ngunit ipinaliwanag niya ang lohika ng mga eksperto. Ang lahat ay tungkol sa uri ng taba at mga antioxidant. Una, ang alpha-linolenic acid o ALA. Ito ang plant-based omega-3 fatty acid. Kayang gawin ng katawan ninyo ito na maging EPA at DHA, iyong mga matatagpuan sa isda. Pero ang ALA ay may sariling natatanging benepisyo. Inilarawan ito ni Dr. Benigno sa ganitong paraan. Kung ang utak ninyo ay isang high-performance na computer, ang ALA ang coolant o pampalamig. Ito ay isang pangunahing sangkap para sa mga sel ng utak at napakalakas sa paglaban sa pamamaga ng utak. Yan iyong brain fog o pagiging makalimutin na inirereklamo ng maraming lalaking higit sa 60 anyos. Iyong pakiramdam na hindi na kasing talas ang isip gaya ng dati. Pangalawa, ang mga polyphenols.
Sabi niya ang walnut ay mukhang utak sa isang dahilan. Ang mga ito ay puno ng natatanging kombinasyon ng mga antioxidant at polyphenols na hindi matatagpuan sa karamihan ng ibang pagkain. Ang mga compound na ito ay parang special forces team na pumoprotekta sa inyong maselang brain cells mula sa stress at pagkasira. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matalas ang isip ngayon. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong memorya at paggana ng utak para sa pangmatagalan. At nandyan pa ang kakampi nito, ang kalusugan ng puso. Ang parehong mga katangian na pumoprotekta sa inyong utak, ang ALA, ang malulusog na taba ang mga antioxidant, ay kritikal para sa inyong cardiovascular system. Tumutulong silang pababain ang LDL, ang masamang kolesterol. Ginagawa nilang mas flexible ang inyong mga ugat at tumutulong na mabawasan ang presyon ng dugo. Para sa mga lalaking higit sa 60, sabi ni Dr. Benigno, ang kalusugan ng puso ay pagkalalaki. Hindi mo sila mapaghihiwalay. Ang tatay ni Dr. Benigno ay nasa ganoong klasikong panghihina ng matatanda. Nagiging makalimutin na siya. Papasok siya sa isang silid at makakalimutan kung bakit. Sinabi niya kay Dr. Benigno na hindi na niya nararamdamang matalas ang isip niya. Sinabi sa kanya ni Dr. Benigno, Tay, kasama ng mga buto ng kalabasa, gusto kong magdagdag ka ng isang maliit na dakok ng walnuts sa iyong almusal. Ilagay mo sa iyong oatmeal o kainin mo lang habang nagtitimpla ka ng kape. Mga 1 buwan ang lumipas, tinawagan siya ng tatay niya. Sabi niya, alam mo, nakapagtataka. Natapos ko ang crossword puzzle sa dyaryo kahapon. Higit 1 taon ko nang hindi nagagawa iyon. Pakiramdam ko lang, mas malinaw ang isip ko. Iyon ang sandata para sa utak at puso. Iyon ang numero 2. Ngayon, para sa isa na talagang nagpamangha sa akin. Sige, ito na. Numero 1. Pagkatapos niyang sabihin sa akin ang tungkol sa mga buto at walnuts, akala ko, alam ko na kung saan siya patungo. Siguro blueberries para sa antioxidants o beets para sa daloy ng dugo. Lahat magagandang bagay. Pero umiling siya at ang boses niya ay naging mas mahina pa. Doktora, sabi niya, ito ang sikretong sandata. Hindi talaga ito pagkain. Ito ay isang gayuma o potion. Ito ang pinag-uusapan natin kapag tinatalakay ang pagpuksa sa pamamaga sa buong katawan. Kalimutan ang mga nauusong suplemento. Ito ay mula sa lupa at gumagana ito sa antas na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao. Sinabi niya na ang numero 1 bagay na ipinagawa niya sa kanyang ama ay ang gabing-gabing ritual ng golden milk. Natigilan ako. Akala ko ang golden milk ay isang usong inumin lang sa mga kapihan. Nakita niya ang reaksyon sa mukha ko at tumawa siya. Hindi iyong inumin sa kape na puno ng asukal, sabi niya. Ang tinutukoy ko ay ang totoong sinaunang recipe. Ito ay isang biohack, paliwanag niya. Ito ay 2 panig na pag-atake sa 2 bagay na nagnanakaw sa kalidad ng buhay ng mga nakatatandang lalaki. Ang pabalik-balik na sakit o rayuma at ang pamamaga na nagtutulak dito. Pag-usapan natin ang sakit. Ang kontrabida dito ay ang chronic inflammation. Isipin nyo na may maliit na apoy na walang usok
na nag-aalab sa loob ng inyong katawan buong araw-araw. Ito ang nagpapatigas ng inyong mga kasu-kasuan sa umaga. Ito ang nagiging arthritis. Pinapatigas nito ang inyong mga ugat. Ang puso ng golden milk ay ang luyang dilaw o turmeric na nakukuha ang matingkad na kulay dilaw. Ito mula sa compound na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ay isa sa pinakamalakas na natural na anti-inflammatory sa planeta. Isipin nyo ito bilang bumbero. Pumapasok ito sa inyong sistema at direktang tumutulong na apulahin ang apoy sa katawan. Pero sabi ni Dr. Benigno, heto ang insider tip. Ang luyang dilaw o turmeric nang mag-isa ay halos walang silbi. Ang katawan ninyo ay hirap na sipsipin ito. Kailangan nyo ng 2 activator para mabuksan ang bisa nito. Activator 1, isang kurot ng paminta. Ang piperine sa paminta ay gumagawa ng isang kamangha-manghang bagay. Pinapataas nito ang pagsipsip ng katawan ninyo sa curcumin ng hanggang 2,000%. Hindi ito para sa lasa. Ito ang susi na nagbubukas ng pinto. Activator 2, isang malusog na taba. Ang curcumin ay fat-soluble. Kailangan nito ng taba para maihatid sa inyong sistema. Kaya napakahalaga ng bahaging gatas. Sabi niya gumamit ng unsweetened almond milk o light coconut milk o gata ng niyog, isang bagay na may kaunting taba. Huwag na huwag gagamit ng skim milk. At iiwasan ko ang regular na gatas ng baka na maaaring magdulot ng pamamaga sa maraming tao. Ang tradisyonal na recipe ay may kasama ring luya na isa pang malakas na anti-inflammatory na nagpapakalma sa tiyan at kanela o cinnamon na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Dito naging talagang emosyonal ang kwento ni Dr. Benigno tungkol sa kanyang ama. Sabi niya ang tatay niya ay nasa masamang kalagayan noon. Ang mga buto ng kalabasa ay nakatulong sa kanyang pulikat. Ang walnuts ay nagpalinaw ng kanyang isip pero nabubuhay pa rin siya sa mga pain pills para sa kanyang likod at tuhod. Naninigas siya tuwing umaga. Sumuko na siya sa paghahalaman na dati niyang gustong-gusto dahil hindi na siya makaluhod. Itinuro sa kanya ni Dr. Benigno ang recipe. Ito ang huling piraso ng puzzle. Gabi-gabi 1 oras bago matulog, gusto kong mag-init ka ng 1 tasa nito. Inumin mo ito bilang isang ritual. Sabi niya, noong unang linggo sinabi lang ng tatay niya na masarap at nakakainit ng katawan. Pero sa 2nd linggo, tinawagan siya ng tatay niya at sinabing hindi ko inabot ang bote ng gamot nang bumangon ako sa kama ngayong umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, ang pagbabago ay dramatiko. Mas mahimbing na ang tulog niya, hindi dahil pampatulog ang inumin, kundi dahil hindi siya ginigising ng sakit. Nagsimula na siyang bumalik sa kanyang hardin. Nakakayuko na siya. Ang apoy ay naapula na. Tumingin sa akin si Dr. Benigno at sinabing ang mga buto ay nagbigay sa kanya ng pundasyon. Ang walnuts ay nagbalik ng kanyang isip pero ang golden milk ang nagbalik sa akin ng aking tatay. Kaya balikan natin ang listahan. Numero 3, hilaw na buto ng kalabasa o pepitas. Ang inyong pundasyon ng magnesium at zinc para sa balanse ng mineral at kalusugan ng prostate. Numero 2, walnuts, isang nakatutok na sandata
para sa kalusugan ng utak at proteksyon ng puso. At numero 1, golden milk na may luyang dilaw, ang sikretong sandata para puksain ang pamamaga, labanan ang sakit ng kasukasuan at bawiin ang inyong paggalaw. Hindi ito listahan na kinuha ko lang sa kung saang health blog. Ito ay totoong pag-uusap sa pagitan ng dalawang doktor na nag-uusap tungkol sa kung ano talaga ang gumagana. Kung ano ang irerekomenda namin sa mga taong pinakamamahal namin. Ang hamon ko sa inyo ay ito. Huwag lang maniwala sa salita ko. Pumili ng isa. Isa lang muna sa mga ito para magsimula. Siguro iyong meriendang buto ng kalabasa. Siguro iyong walnuts sa inyong almusal. O siguro iyong mainit na tasa ng golden milk bago matulog. Panindigan ito sa loob ng 30 araw. Iyon lang. Tingnan ninyo kung ano ang mararamdaman ninyo. Pansinin ang inyong lakas, ang inyong tulog, ang inyong mga sakit at kirot. Wala kayong mawawala at lahat ay makukuha ninyo. Isang mahalagang aral na iiwan ko sa inyo mga lolo at lola. Ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi nasa katawan na malaya sa sakit at isip na malinaw. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang sarili kahit anong edad pa tayo. Ipaalam niyo po sa akin sa mga komento kung alin ang susubukan niyo muna. Gusto kong marinig mula sa inyo. At kung nakita niyong mahalaga ang impormasyong ito, pakiusap po na pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat po at manatiling malusog.